Good day everyone. Ako nga pala si Lovely Angel Rupino and graduate ng Bachelor of Secondary Education, major in General Science and currently taking up my Master of Arts in Science Education at Pinma Arroyo University. So, ang topic ko today is Philosophical Foundation of Education with the subtopic of Realism and Nationalism. So, for the lesson objectives, explain the importance of philosophical foundation in shaping educational goals, teaching methods, and curriculum design. Analyze how realism as a philosophy influences educational practices by emphasizing practical knowledge and observable reality. And lastly, discuss how nationalism in education fosters national identity, pride, and unity, and evaluate its impact on curriculum and societal cohesion. So, ano nga ba yung philosophical foundation of education? So, ang philosophical foundation of education ay tumutukoy sa mga pangunahing idea and principles mula sa iba't ibang philosophy. Ito yung nagsisilbi nating gabay sa pagbuo ng layunin, ng nilalaman, tsaka kung paano ba tayo magtuturo. So, nilalayon ng philosophy of education na linangin yung overall aspects ng bata. Kumbaga, yung holistic development ng bata. So, ang pagkakaroon natin ng malinaw na philosophy of education is nagbibigay daan siya para makabuo tayo ng makabuluhang pagtuturo at meaningful experience sa mga bata. So, proceed tayo sa subtopic niya which is realism. So, ang realism ay naniniwala na reality exists independently of human perception. Sabihin nun, kahit hindi natin nararamdaman or nakikita, ay nag-e-exist yung reality. For example, yung Earth ay umiikot siya ng napakabilis. And hindi natin nararamdaman yung pag-ikot ng Earth, pero alam natin na umiikot yung Earth kasi meron tayong araw sa kagabi, tapos meron tayong mga seasons. And then, sabi dyan, what we believe now is only a fraction of the whole reality. So, di ba yung mga parents natin laging sinasabi na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. That is because yung mas marami na silang na-experience kesa sa atin. So, mas alam nila yung reality, yung realidad ng buhay kesa sa atin. So, ang main proponent ng realism ay si Aristotle, kung saan sinasabi niya na or binibigyang diin niya yung kahalagahan ng critical thinking, ng pag-develop ng moral character, at saka ng knowledge na nakukuha natin sa empirical evidence. Kumbaga, yung mga knowledge natin ay nakukuha natin sa observations natin, sa mga measurements natin, sa mga experiments natin. Ngayon. And then, sinasabi din dyan na layunin ng realism na ihanda yung mga bata sa real life. Ano? Kunyari, yung bata ay gusto niyang maging chef pagkalaki. So, ang dapat na tahaki ng bata sa realism education ay TBL cookery sa junior high school and then TBL ay um, uh, ano nga ba yun? TVLHE, Home Economics sa senior high school. And then, it's either HRM or yung ano ba yun? Cookery nga ba yun? Basta, ayun, sa college naman na siya. And the next philosophy is the nationalism. So, yung nationalism naman dyan, syempre pagka sinabi nating nationalism, lalo na sa ating mga Filipino, ang unang papasok sa atin na tao dyan ay si Dr. Jose Rizal. So, naniniwala si Dr. Jose Rizal na yung education ay susi sa pag-unlad ng bayan. So, sabi niya nga, di ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, sa mga akda niya, yung pinakasikat na nobela niya, which is yung Noli Me Tangere and yung El Filibusterismo, so binigyang diin niya yung kahalagahan ng kaalaman at kamalayang makabayan bilang sandata laban sa mga nang-aapi. So, itinaguyod niya yung pagmamahal sa sariling wika,
yung kultura at kasaysayan upang makabuo ng matatag na bansa na may malayang mamamayan. So, yung nationalism kasi, tumutukoy siya sa paniniwala na yung education, dapat nagpo-foster siya ng unity sa ating mga kabataan. Tsaka, sinasabi dun sa may nationalism na yung education, dapat makapag-provide siya ng mga students or ng mga citizen na loyal sa ating country, which is kaya natin ginagawa yung flag ceremony tuwing Monday and then flag retreat tuwing Friday. Diba? Which is kinakanta natin yung pambansang awit, yung lupang hinirang, and yung Pilipinas kong mahal. And then dun tayo sa may fundamental principles of realism. So unang-una na dyan is yung um, reality exists independently of human perception. So sinabi ko nga kanina na kahit hindi natin nakikita yung mga bagay-bagay is nag-e-exist pa din siya independently. Or nandun pa din siya, reality itself exists. And then we have empirical observation and experience. So halimbawa, 'di ba um, sa mga high schools, sa mga schools, especially sa aming mga science majors, um, nagkakaroon kami ng experiment to prove our hypothesis para matutunan namin yung mga iba't ibang theory. So for example, naalala ko nung grade 7 ako ay pinagamit kami ng microscope para makita yung um, onion skin. So yung mga anaphase, metaphase, telophase, yon. So, para kumbaga, yung mga knowledge na nakukuha natin is based sa ating experiences. And then, di ba, meron din tayong scientific experiment, di ba? May sinusunod tayong scientific method para kumbaga mag-derive tayo sa specific knowledge, sa measurable knowledge. And then we have rational thought and critical thinking. So sa may realism naman, pinoposter din niya yung pagkakaroon natin ng rational thought and critical thinking. So halimbawa sa mathematics, so hinihikayat natin, 'di ba, yung mga mag-aaral natin na 'di ba, sa math kapag kunyari may mga problems, may mga solution 'yon. So hinihikayat natin yung mga estudyante natin na ipaliwanag yung sagot nila gamit yung lohika saka yung pagbibigay nila ng katuwiran para ma-develop yung critical thinking nila or yung pag-iisip nila ng mas malalim pa or yung deeper understanding nila. And then next, we have the principles of nationalism. So unang-una na dyan yung national identity. So ano nga ba yung sinasabi ng national identity dyan? Sinasabi ng national identity na dapat daw yung education is nagtuturo ng pagkakaisa at saka pagpapahalaga sa kultura nating mga Pilipino. So dapat ang tinuturo natin sa school ay yung pagkakamuka ng mga estudyante natin. Kunyari, yung shared culture nila, yung values nila, yung tradition nila, instead na ang tinuturo natin is yung differences nila. Ang ituturo natin is yung pagkakamukha nila. Halimbawa, so sa pamamagitan ng pagtuturo ng kasaysayan ng bansa at saka yung mga pambansang simbolo natin, tulad ng watawat ng Pilipinas tsaka pambansang awit, natututo yung mag-aaral na magkaisa sila saka maging proud sila kung ano ba yung lahi na meron sila. And then next is yung ating cultural heritage. So yung cultural heritage naman, so dapat daw bigyan diin natin yung kasaysayan natin, yung tradisyon, yung wika, saka yung kaugalian ng bansa natin para maipagmalaki natin yung kultura na meron tayo. Kasi nowadays, nakakalimutan na natin yung mga kultura na meron tayo, especially dahil sobrang lawak na ng internet ngayon, kung ano-ano na yung mga nagsusulputan. Usually, ang uso ngayon, K-pop, K-drama, di ba? Yung mga ganon. Nakakalimutan na natin yung sariling atin, kumbaga. Kaya dapat, dun sa may principles ng nationalism is yung cultural heritage, yung pag-aaral natin ng sarili nating mga tradisyon. So, di ba, tinuturo natin yung alamat, yung sayaw, saka yung mga pagkain sa iba't ibang rehiyon.
So, yung natututo yung kabataan na kahalagahan tsaka ipagmalaki yung yaman ng sarili nating kultura. Saka 'di ba kapag, August, yung buwan ng wika, 'di ba sine-celebrate natin yung buwan ng wika para ipakita yung Filipino culture na buhay pa din yung kultura nating mga Filipino para ma-imbued pa din sa mga younger generations kung ano ba yung kultura na meron tayo sa Pilipinas. And then lastly, yung citizenship and national development. So sinasabi naman diyan na layunin ng education na maging or ihanda yung mga estudyante na maging responsableng mamamayan, which is yun naman talaga yung goal ng education para yung mga magiging graduates natin is makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. So halimbawa, yung pagtuturo ng karapatan tsaka yung tungkulin ng bawat isa bilang mamamayan. So kaya nga din 'di ba may mga SK na din, merong financial independent and independent na din yung mga SK or yung sangguniang kabataan. In that way, um, mas magiging responsable yung mga kabataan kasi may nilu-look up silang leader na ka-age lang din nila, gano'n, na meron silang susundan na magiging yapak, gano'n ba. And ako din bilang SK na parang yung pagiging SK kasi nakakatulong din siya para ma-imbue natin sa kabataan na dapat tumulong tayo sa community natin, gano'n. So, that's all po for my report. So, this is the assessment question. Feel free to post and answer the question. And para mas maintindihan po natin yung ating report, ay meron po akong hinanandang. What I want to do in the future when I grow up is to either be a mechanic or the engineer. When I came to Spectra, it actually changed my life, like how the studies get a bit more easier and I can learn more. The first impression I had at Spectra was the confidence of the students. This is something that I would like to see in my son. There are 4 programs being laid out: facilities, hospitalities, mechanical servicing, and retail services. My work attachment is a Mandarin Oriental to work there for 1 week. The programs are very good exposure. It lets them have the experience to what is it like in the outside world. I take the mechanical ISC course. They teach me how to use these skills. Whatever I learn in my school, I can actually apply outside the real world. I know how to fix the pipes and how to repair them. At Spectra, lots of programs involve the whole family. There is this edible learning garden which we volunteer on Saturdays. What we learn over there is beyond textbook, and it also created a chance for us to bond as a family. I'm heartened to see the change in Matt. He became more confident, more cheerful, helpful, no longer quiet and withdrawn. With the skills I learned, I feel more confident and I can go IT and make more choices. What I want to do in the future when I grow up. Magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Bilang mga Pilipino, mahalagang may sapat tayong kaalaman tungkol sa ating bansa. Kaya naghanap kami ng mga taong handang tiyakin ang kanilang kaalaman sa kasaysayan at maging sa kultura ng Pilipinas. Kung gusto nyo ring sagutin ang mga tanong, ay pansamantala lamang na itigil ang video at ituloy para malaman ang sagot. Tara, simulan na natin! Kailan lumaya ang Pilipinas sa kamay ng Espanya? Lumayang Espanyas, more than 300,000 BC na tayo, so... July 12. At least ang mahalaga malaya. Hindi ko alam. Paano? Hindi ko na matanda. June 12. 1898. Sino ang sumulat ng buka? Hindi ko na matandaan. Pero babae, alam ko yun.
May Palma yun, tsaka may Jose. Lupang Palma. Okay. Yes! Huling to lang sinulat ni Rizal. El Politismo? Okay. Ni Ultimo Adios. Okay. Ni Ultimo Adios ba yun? Sige. Ni Ultimo Adios. Ilang taon ang termino ng isang pangulo? Ay, 6. Yung may second term ba? Kung Isang term lang. 6 years? 6. 6 years. Saang probinsya pinagdiriwang ang Sinulog? Sinulog, Davao. Cebu? Cebu. Cebu? Bigkasin ng panunumpa sa Batangas. Ako ay Pilipino buong katapatan ng lungkot sa Batangas ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasalisan. May dangal, katarungan at kalayaan. Na ipinagkilos ng sambayan ng Diyos makataon ng kalikasan at maka-Diyos makakalikasan at Diyos makakalikasan makataon. Bayan, minibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kailan naganap ang EDSA People Power? February 26, 1986. February 25? 1986 yun, di ba? February 25. Feb 22 to 25. Hindi ko alam. 1986. Kompletuhin. Ang layang may babantayan. Pilipinas. Pilipinas ko. Hirap. Ay, ito. Pilipinas ko. Hirap. Pilipinas ko. Pilipinas ko minamahal. Oh, kayo. Ilan ang nasagutan niyo ng tama? Naalala niyo pa ba ang kasaysayan ng Pilipinas? Ilan pa man ang nakuha mong tamang sagot? Sana'y kasabay ng pagdiriwang natin ng ating kasarinlan ay ang lubos pang pagkilala natin sa mga mahalagang kaganapang humulma sa isang malayang bansang mayroon tayo sa kasalukuyan. Oh, siya! Hanggang sa muli! Ako nga pala si Kirsten Soriano na nagsasabing huwag maging mangmang sa storya ng iyong sariling bayan. Paalam!